Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, Aklat ng mga Awit, chapter 37, verses 23 hanggang 24. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, kung nais maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya ay tutulong. Make your steps firm. So ano ba ang sanhi ng pagbagsak ng isang tao o ng isang Kristiyano? Today, pag-aralan po natin dyan. So unang-una pong dahilan ay yung tinatawag na negligence. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, so if you are standing firm, be careful that you don't fall. Ito pong verse na ito, ang tinutukoy po dito ni Saint Paul ay yung naganap sa mga Israelites. Bagamat sila po'y pinangakuan ng Diyos ng magandang buhay, sila po ay nagkamali pa rin at napahamak. Ano po? Kasi kadalasan po, ang problema po sa atin ay yung tinatawag pong negligence. Ano po? Kadalasan akala natin okay tayo pero hindi na pala. Ngayon, sabi sa James chapter 4 verse 17, anyone then who know the good he ought to do and doesn't do it sins. So dito malinaw na yung pagiging negligent, ano po, yan ang dahilan ng maraming pagbagsak. Ano po, yung alam mo yung tama pero hindi mo naman ginagawa. Kadalasan po unti-unti po yung nagaganap sa buhay ng mga believers. Yung kawalan ng pananalangin, kawalan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, yung hindi pagdalo sa mga gawain, doon po nagsisimula yan hanggang sa ikaw ay mamuhay na sa pagkakamali. Masanay ka na doon. Kaya mag-iingat po tayo. Number 2, yung tinatawag pong pride. Ito, alam niyo na po ito. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 8, pride goes before destruction. So malinaw po, no? Ang isang tao po ay babagsak kapag siya ay mayabang o mapagmalaki. Ang sabi sa James chapter 4 verses 15 hanggang 16, dapat daw po lagi nating sasabihin, if it is the Lord's will, magagawa ko ang mga bagay na ito. Kasi ang tao pong mayabang, lagi niya iniisip, ako itong mahusay, kaya ko ito, gagawin ko ito sa sarili kong lakas, karunungan. Pero alam niyo po, dapat po lagi nating sasabihin kung kalooban ng Panginoon, magagawa ko ang mga bagay na ito. Kasi lahat daw po ng pagmamalaki ay evil. Sabi po sa verse 16, all such boasting is evil. So pangatlong dahilan po ng pagbagsak ng isang tao ay yung pong kawalan ng pag-ibig. Ano po, marami sa atin namumuhay na may galit poot sa ating puso. Sabi po sa 1 John chapter 2 verses 10 to 11, whoever loves his brother lives in the light and there's nothing in him to make him stumble. But whoever hates his brother is in darkness and walks around in darkness. So dito malinaw, kapag namumuhi ka o napupuot ka sa iyong kapatid, namumuhay ka sa kadiliman. O, pero kung ikaw ay nagmamahal sa iyong kapatid, namumuhay ka sa liwanag. At ang sabi diyan, there is nothing in him to make him stumble. Kaya iwasan po ninyong magalit, mapuot, lalo na sa inyong kapatid. Napakahalaga po ng katotohanan na yan. Panghuli, yung tinatawag pong unbelief na binabanggit po rito sa Hebrews chapter 3 verses 12 to 13. See to it that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. So malinaw po, mapandaya ang kasalanan. Ano po? At katulad ng binanggit ko kanina, nadidevelop po yung unbelief kapag hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na tayo dumadalo sa mga gawain ng Panginoon. At tinutukoy dito sa verse na ito na yung unbelief maglalayo sa iyo sa Panginoon. So slowly po yan, hindi naman biglaan yan Kadalasan po yan dahan-dahan nadidevelop sa iyong puso yung kawalan ng pananampalataya. Kaya mga believers, mag-ingat po tayo dito. May dahilan kung bakit kailangan araw-araw manalangin tayo, magbasa ng salita ng Diyos, umattend sa mga prayer meetings, Bible fellowship, cell group, kasi ayaw ng Lord na ma-develop sa atin yung
unbelief. So ito po yung apat na bagay na nagpapabagsak sa isa pong Kristiyano. Unang-una, negligence. Pangalawa, pride. Pangatlo, hate. Pangapat, unbelief. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa paalala mo sa amin ngayong araw na ito. Dalangin namin na patibayin mo po yung aming paglakad. Dalangin ko po, Panginoon, bawat isa na nakikinig sa akin, ngayon, Panginoon, ay magtatagumpay sila sa kanilang paglakad, sa kanila pong pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.